Paano nga ba ang isang maliit na tindahan na nagsimula sa 900 square feet ay naging isang global empire na kumikita ng 4 billion US dollar kada taon? Ang bilis ng pag-akyat ng Forever 21 ay parang magic. Pero ang bilis din ng kanilang pagbagsak ay isang babala na umalingaw sa buong mundo ng negosyo. Kumusta kayo? Ako nga pala si Ling at malugod ko kayong tinatanggap sa Unwanted Tales. Ang channel na ito ay binubuo ko hindi lang para magkwento, kundi para bigyang boses ang mga lihim na krimen at misteryong tila nakalimutan na ng panahon. Sa bawat kwento hangad ko na hindi lang tayo makaramdam ng kilabot, kundi makakuha rin ng aral at pag-unawa sa realidad ng mundo. Mula sa kaibuturan ng aking puso'y maraming salamat sa paglalaan ng inyong oras sa akin. Kung nais niyong sumama sa ating paglalakbay, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Malaking bagay ito para patuloy nating maibahagi ang mga kwentong ito. Salamat sa inyong suporta. Ang Forever 21 ay naroon sa lahat ng dako. Meron kasi silang 800 na tindahan sa 48 na countries at total 43,000 na employees. 4 billion US dollar na kita taon-taon. Itinayo ng mga Korean immigrants na dumating sa Los Angeles, California na ang tanging dala lang nila ay $11,000 at walang kaalam-alang magsalita ng Ingles. Si Duwon Chang ang nagsilbing CEO at kumukontrol sa lahat ng operational decisions. Siya mismo ang personal na nag-aaprubahan ng bawat real estate lease kahit na lampas sa 500 na tindahan ang kumpanya. Sinusuri niya ang mga expense reports ng mga executive hanggang sa mga resibo ng tanghalian at Uber fares. Ang kanyang private office ay nasa upper floor ng headquarters kung saan tahimik ang mga usapan at restricted ang access. Si Jin So Chang naman ang Chief Merchandising Officer at ang creative force ng kumpanya. Ang kanyang domain ay ang lower floor kung saan pinapakita ng mga buyers ang kanilang mga bags sa security bago lumabas at natatakpan ng blinds ang mga bintana. Ang primary tangible asset ng pamilya ay ang kanilang residence sa Beverly Hills sa 101 Copley Place, isang 6,597 square feet na bahay na may 26,000 square feet na lote na may tanawin sa Los Angeles Country Club Golf Course. Binili nila ang property noong March 28, 2008 sa halagang 7.5 million US dollars. Ang kasalukuyang estimates ay naglalagay ng halaga nito sa pagitan ng 20 hanggang 25 million US dollars. Sa kabila ng malawak na pagsisiyasat sa FAA o ang Federal Aviation Administration o ang aircraft registries, yacht databases at property records, walang lumalabas na ebidensya ng pag-aari ng pamilyang Chiang ng private jets, yachts o karagdagang real estate. Ang kawalan na ito ay sumasalamin sa disciplined philosophy ni Do Won. Siya ay mas kinilala na magre-reinvest ng mga kita sa business expansion sa halip ng mga personal consumptions. Ang kanilang yaman ay ganap na nakonsentra sa Forever 21 equity, isang desisyon na magiging catastrophic sa huli. Ang cultural power ng brand ay lumampas ng malayo sa mga financial metrics. Sa tugatog mula taong 2005 hanggang 2015, ang Forever 21 ay kumokontrol sa 9 hanggang 10% ng mga paboritong clothing brand ng US teens, ayon sa Piper Jaffray's Taking Stock with Teens survey. Ang strategic placement is high-traffic mall locations, kabilang ang mga marquee properties sa New York's Fifth Avenue at ang Times Square, ay nagpapalakas ng dominance na ito. Ang desisyon na i-print ang John 3:16 sa bawat shopping bag ay lumikha ng unique brand identity na naghahalo ng commerce sa Christian evangelism. Sapagkat gayon na lamang minahal ng Diyos ang sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bawat pagbili ay naging tahimik na gawa ng pananampalataya.
Dumating ang mga Chiang sa Amerika na walang-wala. Ang kanilang paglalakbay mula sa kahirapan hanggang sa bilyones ay nagsimula sa isang gas station sa Los Angeles. Si Duwon Chiang ay pinanganak noong March 20, 1954 sa South Korea sa isa sa pinakamapanglaw na panahon ng bansa. Natapos lamang ang Korean War, ilang buwan ang nakalipas, na nag-iwan sa buong peninsula na wasak at nahati. Lumaki si Chiang sa kahirapan bilang bata sa Myeongdong District ng Seoul. Nagpapatakbo siya ng coffee delivery business upang makatulong sa kanyang pamilya. Hindi siya nakapag-aral sa kolehiyo. Si Jin Suk Chiang naman ay nagtatrabaho bilang hairdresser sa South Korea kung saan nabuo ang kanyang matalas na paningin sa style at trends na magiging pundasyon ng merchandise strategy ng Forever 21 sa hinaharap. Nag-asawa sila ng maaga at sama-samang nasaksihan nila ang pagbabago ng kanilang bansa mula sa isang bansang wasak ng digmaan tungo sa isang umuusbong na industrial power. Ang political instability ng bansa ay patuloy pa rin. Noong 1979, pinatay ang militar na leader na si Park Chung-hee na nagdulot ng malaking kawalan at katiyakan ng bansa. Sumunod ang martial law. Nagdesisyon ang mga Chiang na maghanap ng mga oportunidad sa ibang bansa. Noong 1981, dumating sina Do-won at Jin-suk sa Los Angeles International Airport pagkatapos makakuha ng green card sa pamamagitan ng maikling paghinto sa Hawaii. Si Do-won ay 27 years old, samantalang si Jin-suk ay 25 years old. Dumating sila ng may $11,000 na ipon. Limitado ang kaalaman sa Ingles at walang college degrees. Noong panahong iyon, hindi naman maayos ang pamumuhay ng mga tao sa South Korea, ang sabi ni Do-won sa Korean sa isang bihirang Forbes interview noong year 2016. Si Do-won ay nagtatrabaho ng 3 sabay-sabay na trabaho at madalas na umaabot ng 19 na oras bawat araw sa sahod na $3 per hour. Nagsisimula ang kanyang umaga bago sumikat ang araw sa paghuhugas ng pinggan at paghahanda ng pagkain sa isang lokal na cafe. Sa hapon naman ay ang 8 oras na shift sa isang gas station. Sa gabi, halos hating gabi na ang pagtatapos sa paglilinis ng mga opisina sa isang maliit na janitorial venture na kanyang sinimulan mismo. Si Jin-suk naman ay tumutulong sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang hairdresser. Ang turning point ay nangyari sa gas pump. Napansin ni Do-won ang mga taong nagmamaneho ng pinakamagandang sasakyan ay lahat na sa garment business, mga Korean immigrants na nakapasok sa mundo ng fashion. Tila ang lahat ng kanilang mamahaling sasakyan ay customized pa. Tinanong niya mga driver na ito kung ano ang kanilang hanapbuhay. Ang kuryosidad na ito ay nagdala sa kanya sa isang posisyon sa isang clothing store kung saan agad na nakita ang kanyang work ethic. Trinato niya ang kanyang trabaho na kunyaring kanyang negosyo at pinahahalagahan naman ito ng kanyang dedikasyon ng may-ari. Noong unang bahagi ng 1980, ang Los Angeles ay naging epicenter ng American garment manufacturing. Sa fashion district ng lungsod, libo-libong manggagawa ang nagtatrabaho. Marami sa kanila ay Korean immigrants na nakabuo ng malakas na network ng suppliers, manufacturers at retailers. Lubusang isinausaw ni Chiang ang sarili sa sistemang ito. Natutunan ang ritmo o ang in and out ng wholesale purchasing, pagkakilala sa mga trend at retail margins. Pagkatapos ng 3 taong brutal na pagtitipid, naabot ng mga Chiang ang 11,000 na ipon. Bawat dolyar ay simbolo ng sakripisyo. Handa na silang magtaya ng lahat sa isang 900 square feet na storefront sa Highland Park. Ang dating may-ari ng lokasyong iyon ay nakabuo lamang ng $30,000 na annual sales. Ngunit, ang mga Chiang ay malapit nang i-multiply iyon ng 13 beses. Sa katunayan, sa unang taon pa lang ng operasyon, umabot na sa $700,000 ang kita, isang malaking tagumpay para sa isang maliit na tindahan na nagsimula bilang Fashion 21.
Noong April 16, 1984, inilagak ni Duwon at Jin Suk Chang ang lahat ng kanilang ipon upang buksan ang Fashion 21 sa 5637 North Figueroa Street, Highland Park, Los Angeles, California. Isang katamtamang lawak na may 900 square foot na espasyo lamang. Ang lokasyon ay strategic sa Highland Park noon kasi ay may makulay at malakas na Korean-American community at lubos na nauunawaan ng mga Chang ang kanilang target demographic, mga kababayan nilang mga emigrante na naghahanap ng abot-kayang fashion na may touch ng Korean style. Nag-sourcing sila ng mga paninda sa pamamagitan ng wholesale closeouts at direktang pagbili mula sa mga manufacturer kaya nakuha nila ang mga disenyo na katulad ng sikat sa South Korea pero mas mababang presyo ng malaki. Sa unang taon pa lamang, umabot na sa 700,000 ang kita. Ang muling pag-rebranding taong 1987 mula sa Fashion 21 tungo sa Forever 21 ay naging isang mahalagang pagbabago ay sa philosophy ni Duwon. Ang universal na hangaring ito ang nagbigay daan sa brand na lampasan ang kanilang orihinal na Korean-American niche at maakit ang mas malawak na pagbenta para sa mga kabataan ng buong Estados Unidos at higit pa. Noong 2005, ang pagkuha sa Godzooks sa halagang 33 million ay agad na nagdouble sa bilang ng tindahan hanggang 400. Ang Godzooks ay isang mall-based teen clothing retailer na itinatag noong 1983 sa Mesquite, Texas. Ito ay ang pagmamay-ari ni Jerry Skapansky at Larry Titus. Nagsimula ito bilang t-shirt store para sa kabataan at nag-expand sa casual clothing, accessories at pati na rin ang mga sapatos. Binuo ni Duwon ang kanyang signature real estate strategy. Binibili niya ang mga anchored tenant spaces na iniwan ng mga bangkaroteng department stores tulad ng Mervyn's, Saks at Dillard's sa mas murang presyo. Pagkatapos ay ginawa niyang mega stores ng Forever 21. Ang mga flagship stores ay naging mga monument ng fast fashion ambition. Ang lokasyon sa Times Square ay sumasaklaw sa 90,000 square feet sa 4 na palapag ng may 151 fitting rooms. Sa Las Vegas, umabot sa 127 square feet at halos katulad ng laki ng isang average na Target superstore. Ang pinakamalaking tindahan na itinayo ay umabot sa 162,000 square feet. May marble tile floor, chandeliers at curving staircases na mas angkop sa luxury retailers kaysa $5 fashion outlets. Taong 2015, umabot na sa 794 ang bilang ng tindahan sa 48 bansa. Ang bilang ng mga empleyado ay umabot sa 43,000. Ang tugatog ng annual revenue ay umabot na sa 4.4 billion US dollars. Ang orihinal na tindahan sa Highland Park ay nananatiling bukas hanggang 2020. Pinapanatili pa rin ito ang orihinal na pangalang Fashion 21, isang nostalgic reminder na si Duwon ay personal pa rin nag-aaprubahan sa mga bawat lease para sa bawat bagong lokasyon kahit na lampas na sa kanyang kakayahang pamahalaan ang buong empire. Ang kanyang mga anak na babae, sina Linda at Esther, ay pinag-aaralang pamahalaan at mamamana ang kumpanya, ngunit ang paghahanda at ang tunay na paglipat ng kapangyarihan ay dalawang magkaibang bagay. Ang Forever 21 ay naharap sa mahigit 50 copyright infringement lawsuits sa pagitan ng taong 2007 at 2019 na ginagawa itong isa sa pinakamalaking pinagmulta at pinagsampahan ng kaso na fashion retailers sa kasaysayan. Si Diane von Furstenberg ay nagsampa ng demanda dahil sa kopya ng kanyang iconic wrap dress designs. Ang brand ni Gwen Stefani na Lambd o Horahajaku Lovers ay nagsampa rin dahil sa replicated patterns. Sina Trovara o Traversa sa ilang ulat, Anna Sui at Anthropology ay lahat naghain ng mga claim. Ang pattern ay pari-pariho. Ang Forever 21 ay gumagawa ng halos identical na version ng mga designer items sa 5 hanggang 10% lamang na orihinal na presyo.
na nag-uudyok ng cease and desist letters na sinundan ng confidential settlements. Ang mga legal fees at settlement costs ay malamang na umaabot sa 50 hanggang 100 billion US dollars ng sama-sama sa buong panahon. Ang mga labor controversies ay nagdulot din ng mga malaking pinsala. Noong October 2001, nagsimula ang isang 3 taong national boycott na inoorganisa ng mga garment workers bilang protesta sa di umano'y sweatshop conditions sa mga pabrika na nagbibigay suporta sa Forever 21. Taong 2017, nag-imbestiga ang US Department of Labor sa mga garment factories sa Los Angeles na nagbigay ng supplies sa Forever 21. Tuklasan nila ang mga paglabag sa 85% ng mga pasilidad na kanilang binisita at inutusan ang pagbabayad ng 1.3 million US dollars na back wages at damages. Si Linda at Esther Chiang, ang mga anak na babae ni Duwon at Jin Suk Chiang, ay inihanda bilang susunod na henerasyon ng pamumuno sa kumpanya. Si Linda ay nagtapos ng undergraduate degree mula sa isang Ivy League University. Nagtatrabaho sa isang retail floors tuwing tag-init upang matututunan ang operasyon mula sa baba at umakyat sa posisyon bilang Executive Vice President at miyembro ng board sa edad na 32. Si Esther naman ay nagtapos din ng undergrad degree mula sa Ivy League. Nagtrabaho sa merchandising at design teams at naging VP of Merchandising sa edad na 30. Sa papel, mukhang matibay at maayos ang succession plan. Ngunit sa katotohanan, hindi kailanman binigay ni Duwon na ama ang kanyang decision-making authority. Si Linda ay may titulo bilang Executive VP pero lahat ng strategic decisions, real estate leases, capital expenditures, pati na ang mga major hiring ay kailangan pa ring personal na aprubahan ng kanyang ama. Si Esther ay VP of Merchandising pero si Jin Suk na ina ang patuloy na nagre-review at nag-o-override ng mga design decisions. Ang mga anak na babae ay inilagay bilang mga successors ngunit sa pang-araw-araw na operasyon sila ay nananatiling subordinates lamang. Noong 2015, habang lumalala ang mga financial troubles, nag-utang sina Duwon at Jin Suk ng tig $5 million US dollars mula sa personal trust ng kanilang mga anak na babae sa napakababang interes na 2% lamang kumpara sa 6 hanggang 8% na karaniwang rate ng mga bangko noon. Ang utang na ito ay unsecured. Ibig sabihin, sa anumang bankruptcy, ang mga creditors ay uunahing bayaran bago ang mga pautang kina Linda at Esther. Ang ganitong kaayusan ay lumikha ng catastrophic conflict of interest. Ang mga anak na babae ay may fiduciary duties, legal na obligasyon sa lahat ng stakeholders ng Forever 21 bilang mga executive at board members. Ngunit sa parehong oras ay nagpapautang pa sila ng personal na pera sa kanilang mga magulang sa below market rates at nagbigay ng subordinated positions sa utang na iyon. Sa madaling salita, inuna nila ang family loyalty kaysa sa kanilang tungkulin na protektahan ang interes ng buong kumpanya at ng iba pang stakeholders. Taong 2019, sinampahan ni Ariana Grande ang Forever 21 ng $10 million US dollars matapos kumuha ang kumpanya ng isang lookalike model upang gayahin ang kanyang aesthetic sa music video ng 7 Rings. Noong taong 2014 naman, iminungkahi na ng marketing team na makipagsosyo sila kay Grande, ngunit pinili ng management si Iggy Azalea. Ayon kay Eric Gordon, isang profesor sa University of Michigan's Ross School of Business, ito ang pangunahing problema, ang hubris, ang karaniwan sa mga nagtatag ng negosyo ngunit lalong nakakasira kapag matagal na silang nakaranas ng tagumpay. Wala silang board of directors na magbibigay ng mga reality check. Anya, matagal kang makapagtatagal sa sarili mong babo, ngunit sa huli, puputok din iyon.
Noong panahong iyon, nagsisimula na ngang mag-deflate ang bubble ng Forever 21 at ang mabilis na international expansions ay lalong nagpapabilis sa pagbagsak ng kumpanya. Ngunit ang expansion na ito ay naging financial catastrophe. Ang mga international operations ay natatalo ng average na $100 million bawat taon sa pagitan ng 2014 at 2018. Sa 2018 at 2019, ang mga tindahan sa Canada, Europe at Asia ay sama-samang nagtatalo ng 10 million bawat buwan. Noong 2016 pa lamang, inabandona na ang mga operasyon sa Spain, Belgium, Netherlands, Ireland at Germany matapos ang mga pagkakalugi na lumampas sa $40 million sa taong iyon pa lamang. Sumunod ang Thailand, Taiwan, Japan at India. Kahit ang Canada na malapit at may katulad na demographics sa US operations ay ganap na iniwan. Ang mga root causes ay malalim na pagkakamali sa pag-unawa ng local market. Sa Germany, binuksan ang mga tindahan ng hindi alam na sarado ang karamihan sa mga retailer stores tuwing linggo, isang araw na mawawala ang 14% na potential na kita. Ang wage standard sa Europe ay 3 hanggang 5 beses na mas mataas kaysa US, kaya naging structurally unprofitable ang retail operations sa mga presyong ino-offer ng Forever 21. Ang digital strategy ay naging pantay na disastrous. Noong 2018, ang e-commerce ay bumuo lamang ng 16% ng kabuuang benta ng Forever 21 kumpara sa 30 hanggang 40% na nakukuha ng mga industry leaders. Ang online inventory ay hindi nakikita sa mga physical stores. Ang isang customer na nakatayo mismo sa loob ng Forever 21 ay hindi makakapag-check kung may stock ba ang isang item sa warehouse o sa iba pang branch. H&M ay pinagmamalaki ang kakayahang ilabas ang mga bagong disenyo sa merkado sa loob lamang ng 7 linggo. Samantala, ang supply chain ng Forever 21 ay tumatagal ng 20 weeks mula sa konsepto hanggang sa paghahatid sa tindahan. Sa mundo ng fast fashion, ang 13 weeks na pagkakaantala ay nakakamatay sa loob ng ganong tagal dahil sa di mapipigilang pagbabago ng trend. Noong 2015, inupahan ng kumpanya ang McKinsey na nagrekomenda ng kumpletong overhaul ng inventory systems at malaking pamumuhunan sa mobile. Ngunit ipinatupad lamang ng Forever 21 ang 15% na mga rekomendasyon. Taong 2014, iminungkahi ng Bain, isang global consulting firm, na itigil na ang expansion sa Europa. Sa halip, nagbukas pa ang Forever 21 ng 23 na bagong tindahan sa Europa sa sumusunod na 2 taon. Inirekomenda naman ng Boston Consulting Group na i-centralize ang purchasing at bawasan ang bilang ng suppliers mula sa mahigit 200 tungo sa 75 core suppliers lamang. Ngunit, pinananatili ng Forever 21 ang decentralized model. Sa kabuuan, milyon-milyong dolyar ang ginastos ng mga tiyang sa expert advice mula sa mga nangungunang consulting firms. Ngunit tinanggihan nilang sundin ang karamihan nito. Ang mga store formats ay naging malalaking liabilities na nakakabigkis. May 70 lokasyon na lumampas sa 35,000 square feet bawat isa na may pinagsamang annual occupancy cost na umabot sa halos $450 million. 6 na lease na pinirmahan para sa dating mga lokasyon ng Mervyn's ay hindi pa nag-e-expire hanggang 2027 at 2028. Pinipilit ang kumpanya na mapanatili sa mga oversized spaces habang bumabagsak na ng husto ang foot traffic sa malls. Ang mga preferences ng Gen Z ay nagbabago ng lubusan. Naglunsad ng Fenty Beauty na may 40 shades ng foundation na nagpapakita kung gaano ka-limited at exclusionary ang saklaw ng Forever 21. Ang clean beauty movement ay nagpatingin sa mga formulation ng Forever 21 na parang toxic sa mga mas batang mamimili. Ang Kyle Cosmetics at iba pang digitally native brands ay nagbibenta ng community at authenticity. Samantala, ang Forever 21 ay nagbibenta pa rin ng $5 tops na nasisira pagkatapos ng 3 labahan.
Noong September 30, 2019, nag-file ang kumpanya ng Chapter 11 o ang bankruptcy na binanggit ang 1.58 billion US dollars na utang at nag-anonsyo ng plano na isara ang mga tindahan sa 40 countries. Ngunit ang restructuring na ito ay nagpapaliban lamang sa huling pagbagsak ng 6 na taon. Sa bankruptcy ng 2019, inanonsyo ang pagsasara na hanggang 178 na tindahan sa US at ganap na pag-aalis sa 40 na countries. Nawala ang mga operasyon sa Germany, Spain, Belgium, Netherlands, Ireland, France, Japan, Thailand, Taiwan, South Korea, Australia, New Zealand at Canada. Lahat sila ay tuluyang nawala. Noong February 2020, binili ng isang consortium na binubuo ng Authentic Brands Group, Simon Property Group at Brookfield Property Partners ang operating company ng Forever 21 sa halagang 81 million US dollars lamang. Ang presyong ito ay kumakatawan sa 98.2% na discount mula sa 4.4 bilyong implied valuation sa tugatog nila. Noong 2015, ang 99% stake ng pamilyang Chiang ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 5.8 billion US dollars. Sa 2020, ang parihong stake ay nagkakahalaga na lamang ng humigit kumulang 80 million US dollars. Ang restructuring ay nagmarka ng permanenteng pagwawakas ng control ng pamilya. Pinilit nina Duwon at Jinsuk na isuko ang operational authority sa Spark Group, ngunit wala na silang naitirang board seats, walang operational rules at walang voting rights. Ang 10 million US dollars na utang ng mga anak na babae ay nauri bilang unsecured debt. Nakakabawi lamang sila ng humigit kumulang 18 cents kada dolyar na nangangahulugang nawalan sila ng 8.2 million. Sa kabila na lamang ng 5 taong restructuring sa ilalim ng bagong pagmamay-ari, hindi na nakabawi ang Forever 21. Noong 2023, nakakuha ang Shein ng 1/3 stake sa Spark Group. Naglagay ng pop-up store sa mga piling tindahan ng Forever 21. Nakalista rin ang mga merchandise ng Forever 21 sa marketplace ng Shein. Maaari na ring i-return ng mga customers ng Shein ang kanilang online orders sa mga lokasyon ng Forever 21. Ngunit nabigo ang partnership sa bawat aspeto. Nagpahayag si Brian Goldenberg, CEO ng Co-Influencer Commerce. Iniisip ng Forever 21 na kapag nakatayo sila sa tabi ng Shein, magiging relevant na naman sila. Pero walang saysay ang mga partnerships kung wala sa ayos ang core product, strategy, at execution. Noong November 2024, mahigit 11% ng mga invoices ay huli ng higit 91 days. Ang mga manufacturers sa China, Vietnam at South Korea ay nakaranas ng payment delays na umaabot sa 60 hanggang 90 days na nagpapilit sa ilan na tuluyang itigil ang pagpapadala ng mga shipment. Nagsimula ang store closing sales noong February 14, 2025. Ang opisyal na bankruptcy filing, which is ang Chapter 11, ay naganap noong March 16, 2025. Lahat ng 354 na tindahan sa US ay nagsara na pagsapit ng April 30, 2025. Mas maaga kaysa orihinal na projected deadline na May 1, 2025. Ang 354 na tindahan ay liquidated sa loob lamang ng 106 days. Ang Los Angeles Corporate Headquarters ay permanenteng isinara na nagre-resulta sa mga pag-layoff ng 358 na employees. Yaman ng pamilyang Chiang ay nawala na 5.9 billion noong 2015, 1.6 billion noong 2019. Tuluyang nawala ang kanilang billionaire status noong 2020 at umabot na lamang sa 500 hanggang 800 million pagsapit ng 2025. Si Du Wonxiang ay nakapansin ng isang bagay sa isang gas station noong 1981. Itinayo niya ang isang imperyo batay sa obserbasyong iyon. Nawala ang imperyo iyon dahil tumigil na siya sa pagpapansin ng anumang bagay na sumasalungat sa kanyang mga paniniwala. Nawala na ngayon ang mga yellow na shopping bags. Ang mga Bible verses na nakalimbag sa ibaba nito ay nabubuhay na lamang sa alaala.
Ang mga tindahan na minsan ay sumasakop sa buong pakpak ng mga mall sa Amerika ay nakatayo na lamang na bakante, naghihintay sa susunod na mangungupahan. Hanggang sa kasalukuyan o kalagitnaan ng January 2026, walang pisikal na tindahan ng Forever 21 sa Estados Unidos. Natapos na ang brick and mortar era kasabay ng wind down noong 2025. Gayunpaman, muling nilunsad ito ng ABG o Authentic Brand Groups bilang online retailer sa US noong September 2025 na nakatuon sa e-commerce at wholesale. Sila ay nasa advanced discussions na umano para sa isang US partner sa posibleng pagbalik ng mga physical locations sa hinaharap. Ngunit wala pang kumpirmasyon hanggang ngayon. Sa international na aspeto, patuloy na tumatakbo ang humigit kumulang 500 to 540 na tindahan mula sa pre-collapse global count sa pamamagitan ng mga licensees. Halimbawa sa Mexico, Philippines, sa pamamagitan ng SM Retail at ilang bahagi ng Europe at Asia. Ang mga ito ay hindi naapektuhan ng mga bankruptcy filings sa US. Ang brand IP ay buhay pa rin at tinatawag mismo ng ABG ang kanilang pagbili noong 2019 bilang biggest mistake dahil sa mahigit 400 million na pagkalugi. Ngunit kasalukuyan silang nagpaplano patungo sa digital first at authentic vibes upang makasabay sa kompetisyon. Bagaman hindi na sila kabilang sa listahan ng mga bilyonaryo matapos ang pagbibenta ng kanilang share sa Spark, ang mag-asawang Chiang ay nananatiling simbolo ng tagumpay. Mula sa hirap ng pagtatrabaho ng 3 trabaho sabay-sabay upang makaraos, narating din nila ang buhay na dati ay pangarap lamang. Sa huli, ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa laki ng yaman sa bangko, kundi sa katuparan ng isang pangarap na binuo mula sa pawis, tiyaga at pagsisikap. Isang patunay na ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang malampasan ang kahapon. Hanggang sa muli, ito ang Unwanted Tales na nagsasabing maraming salamat sa inyong suporta.